Sa ilang taon, nabiyayaan tayo ng ilan sa pinakadakilang super kontrabida sa screen na nakita natin. At hindi ko tinutukoy sina Thanos o Joker, kahit na magagaling sila. Ang tinutukoy ko ay ang dalawang baluktot na bersyon mismo ni Superman, sina Homelander at Omni-Man. Pero kahit na magkahawig ang dalawang kontrabidang ito, hindi talaga patas na ikumpara sila pagdating sa laban. Isa sa mga kontrabidang ito ay mas makapanyarihan kaysa sa isa. Oo, may mga tao na sinusubukan ito paminsan-minsan. Pero ngayon, ipapakita ko kung bakit hindi man lang magkalapit ang laban ni Omni-Man at Homelander. Kamusta mga kaibigan? Ako si Danko. Gumagawa ako ng pagsusuri ng laban, power ranking videos, at malalim na talakayan tungkol sa paborito ninyong karakter at franchise. May bagong video linggo-linggo. Kung gusto mo, umupo ka lang at mag-enjoy sa video. Pindutin ang like o mag-subscribe habang nandyan ka na. Kaya kung pag-uusapan natin si Homelander, una sa lahat, isa siyang psychopath. Isang tunay na siraulong baliw. Ibig kong sabihin, dati na siyang nakipag-away sa sanggol. Wala siyang problema pumatay ng kahit sino. May kakaiba siyang hilig sa gatas, na talagang kakaiba. Pero ang totoong tanong ay, gaano nga ba talaga kalakas ang taong ito? Sa totoo lang, siya ang pinakamalakas na lalaki sa buong mundo. At hindi pa siya nakatagpo ng kahit sino na kayang tumapat sa lakas niya. Siguro pwede mong sabihin na nandyan na si Soldier Boy, pero hindi ko rin alam kung talagang kapantay niya ito. Oo, kayang labanan ni Soldier Boy si Homelander, pero sinabi na rin ito ni Homelander. Oh no. I'm the upgrade. Kaya ni Soldier Boy saktan at pasabugin si Homelander gamit ang mga pagsabog na posibleng mag-alis ng kapangyarihan niya. Pero sa isang harapang laban, si Homelander pa rin ang mananalo doon. Siya pa rin ang nananalo doon. Madali siyang nakakadurog ng mga bungo, nakakasuntok sa tiyan ng isang lalaki, at basta na lang nakapaghahagis ng isang tao ng daan-daang talampakan sa ere. At dahil siya ang pinakamalakas na bayani sa mundo, makatuwiran lang na mas malakas siya kaysa sa lahat na iba pang miyembro ng The Seven. Mas malakas siya kaysa kay Stormfront na madaling sumira ng gusali. Mas malakas siya kaysa kay Queen Maeve. Malinaw naman na madaling pinatigil ang isang mabilis na armored truck. Talagang pinahintulang niya ito. At mas malakas talaga siya kaysa sa kanila. Mas malakas siya kaysa kay Starlight, Deep, at sa lahat pa ng iba. Madaling tinanggal ni Homelander ang pinto ng isang pressurized na eroplano. Pero ito ang punto. Sinabi niya na hindi niya kayang buhatin ang na-hijack na eroplano papunta sa kaligtasan. Kaya parang pumatay siya ng maraming tao doon dahil doon. Pero nagpapayuwatig ito na hindi niya talaga kayang gamitin ang buong lakas niya kapag nasa Ares siya. Sa halip, kailangan niyang nasa lupa siya. May matibay na ibabaw sa ilalim ng mga paa niya. Itanim ang mga paa niya o lubos na gamitin ang lakas niya. Nakita rin natin ito nang hindi niya napigilan ang bumagsak na bus at ilang konkretong materyales na ibinagsak sa kanya. Dapat mas malakas siya. Dapat nasalo niya agad yon. Nasa ere siya nang mangyari yon. Sa madaling salita, malakas talaga si Homelander. Pero kahit na sobrang lakas ni Homelander, ang tibay niya ang pinakamahina niyang katangian. Hindi naman dahil hindi siya matibay, kundi dahil wala pa talagang sumubok ng tunay sa tibay niya. Hindi siya tinatablan ng bala at hindi nasaktan ng mabagsakan siya ng bus at mga guho. Pero malinaw na ginawa talaga siya para maging walang talo. Sinabi na kung sakaling si Homelander ay tumalikod laban sa Amerika o laban sa Vault, wala silang paraan para pabagsakin siya. Sinasabi ring lahat ng sandata sa mundo ay naihagis na sa kanya. Lahat ng iyon ay pumalya. Siyempre, kasama na rito ang mga bombang nuklear. Kaya mula sa mga pahayag na yon, kamangha-mangha talaga si Homelander. Pero eto ang punto. Posible na si Homelander ay hindi talaga kasing tibay ng ipinapakita niya o ng iniisip ng lahat tungkol sa kanya. Ibig kong sabihin, nakakapasok si Soldier Boy ng suntok at magagandang tira
habang ginagawa niya yon. Nag-iwan pa nga si Soldier Boy ng mga pasa kay Homelander, kaya napilitan siyang maglagay ng kaunting foundation para matakpan yon. Nakipaglaban si Queen Maeve at sinaksak siya sa mismong butas ng tainga. Kung medyo mas malalim pa yon, tapos na si Homelander. Kahit si Stormfront, na itapon-tapon siya. Pero mas mukhang kinky na harutan lang talaga yon. Kaysa sa tipong babasagin kong mukha mo na ginagawa ng dalawa. At isa pa, tulad ni Homelander na wala naman masyadong patunay ng tibay, wala rin naman siyang masyadong patunay ng bilis. Sa totoo lang, parang hindi pa natin nakita si Homelander gumamit ng bilis sa laban, maliban siguro isang beses o dalawa. Pero kahit ganun, mabilis pa rin talaga siya kapag lumilipad lang siya. Madalas siyang lumilipad ng sobrang bilis. Umabot pa nga siya ng Mach 5 nung miligtas niya si Butcher mula sa pagsabog ng siapat, na mukhang yun na ang pinakamabilis niyang takbo. Sa halip, kahit na meron si Homelander ng lahat ng mga kamanghamanghang kapangyarihan na to, at minsan kailangan niyang gamitin yon sa laban, mas madalas, inuulan lang talaga ni Homelander ng heat vision ang paligid. Sa totoo lang, epektibo naman talaga yon. Madali niya mapuputol ang laman at buto. Kayang pumatay ng tao sa isang tingin lang. Pwede rin niyang gamitin ito laban sa ibang may kapangyarihan at mapalipad sila paatras. Sa kabuuan, kahit na malakas si Homelander, siya pa rin ang pinakamakapangyarihang super na nakita natin sa The Boys hanggang ngayon. Pero hayaan mong baliktarin ko lahat ang sinabi ko tungkol sa kung gaano kalakas si Homelander at kung gaano siya kahanga-hanga. Dahil si Omni-Man ay sobrang mas makapangyarihan na halos hindi na maikumpara. Mananalo siya sa laban na to ng sobrang dali, hindi na talaga patas. Ibig kong sabihin, sa simula pa lang, siya na ang pinakamalakas na superhero sa mundo. At ginagagit ko ang salitang bayani rito sa napakaluwag na pakahulugan. Napakaluwag talaga. Hindi mo naman madalas makitang mga bayani na gumagawa ng ganitong mga bagay. Nagagawa niyang suntuking tumagos sa dibdib ni Immortal at baliin ang leeg ni War Woman. Sila ang dalawang pinakamalalakas sa pinakamagaling na superhero team ng daigdig. Inulit-ulit yon ni Nolan. Tumagos ang suntok niya kay Immortal at hinati niya ito sa dalawa gamit ang karate chop. Isipin mo na lang kung ganun kalupit si Thanos sa mga Avengers. Ibang-iba sana ang pelikula kung ganon. Sinabi na dati ni Omni-Man na pinigilan niya ang isang asteroid na kasing laki ng Texas na parang daan-daang libo kung hindi man milyon-milyong tonelada. Tapos binuhat pa niya ang napakalaking batong ito na ang bigat ay mga 500,000 tonelada. Binubuhat niya yon sa isang kamay. Si Omni-Man ay talagang pinabagsak si Rihanna man na muntik nang pumatay kay Invincible at basta na lang niya silang nilampaso. Pinaglaruan niya ang isang dambuhalang keiju na punong-puno ng iba't ibang droga at steroid. At yun na lang ang huling pag-asa ng sangkatauhan para talunin siya. Pagkatapos, lumaban pa siya kay Invincible. Pinapalipad ng lalaki si Mark ng milya-milya sa bawat suntok. Binabangga siya sa mga kalsada at hanggang sa ilalim ng dagat. At pinapalipad ang bata ng diretsyo sa mga matatayog na gusali at bundok. Walang kaunting awa o pagpigil talaga. Laban pa ito sa sarili niyang anak. At si Omni-Man ay nagpapigil dahil ayaw niyong patayin si Mark. Sinusubukan pa nga niyang mapalapit si Mark sa kanyang panig. Kung ito na ang pagpipigil ni Omni-Man, isipin mo na lang ang kaya niyang gawin kay Homelander. At mas malakas pa si Omni-Man kaysa kay Homelander. Di hamak na mas matibay din siya kumpara kay Homelander. Ibig kong sabihin, sobrang tibay talaga ni Omni-Man. Hindi tinatablan ng laser blast, nakatayo lang siya na parang wala lang. Hinihintay na mawala ang usok para magmukha siyang nakakatakot hanggat maaari. Tinatanggap niya ang mga atake ng lahat ng tagapang-alaga, pangunahing superhero team ng Earth. Tinanggap niya ang lahat ng atake at napatay pa rin silang lahat. At tinanggap niya ang lahat ng kayang ibato ni Cecil sa kanya. Pinag-uusapan ko si Reaniman, mga nuclear laser, diretsong mga nuclear laser, at pati na rin yung dambuhalang halimaw na puno ng kung ano-anong super steroids.
Lahat ng yon. Nakipaglaban siya kay Immortal na gustong pumatay sa kanya. Halos pareho lang ulit ang nangyari. Wala ring nagawa si Immortal. At sa laban niya kay Invincible, sinubukan siyang suntukin ni Mark. Pero hindi man lang gumalaw si Nolan. Hindi man lang natinag. Tiningnan na niya si Mark at pinaramdam na pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya ang ginawa niya. Kung tibay ang pag-uusapan, yan ang tunay na tibay. At heto ang punto. Si Omni-Man ay hindi lang mas malakas. Hindi lang siya mas matibay. Mas mabilis din siya at mas magagamit niya ang bilis na yon sa laban. Sobrang bilis ni Omni-Man. As in sobrang bilis. Nahuli niya si Red Rush habang umaatake. Para siyang Flash nila. Siya ang pinakamabilis sa mundo. At nahuli siya ni Omni-Man. Diretsong pinatay siya ni Omnaman. Kaya niyang lumipad mula Earth sa kalawakan sa ilang segundo. Literal, ilang segundo lang talaga. At kung ikukumpara kay Invincible, na sobrang bilis din, habang si Mark ay literal na gumagalaw sa slow motion. Pinagsama-sama mo lahat ng ito. At si Onaman ay nagawang lumaban sa mga Flaxons. Isang superhuman, sobrang advanced na lahing alien. At talagang nilalampaso niya sila. Binibigla niya sila kung saan-saan. Winasak ang lahat ng infrastruktura sa planeta gamit ang kanyang lakas at bilis. Iba talaga si Onaman. Sobrang laki ng banta niya. At talagang brutal din siya. Sobrang lupit talaga. Wala talaga siyang konsensya o moralidad. Ang tanging hindi niya nagawa ay ang patayin ang sariling anak. Na muntik na rin niyang magawa. Diyan ang sabi ko, kung nagawa niya yun kay Mark at sa anak niya, isipin mo kung ano pa magagawa niya kay Homelander. Sa huli, hindi naman talaga ito isang paligsahan. Wala namang ipinakita si Homelander sa loob ng 3 season na magpapakita na malapit siya kay Omnaman pagdating sa lakas. Hindi siya mas malakas, hindi siya mas mabilis, at siguradong hindi siya mas matibay. Oo, may heat vision si Homelander, pero wala yan kay Omnaman dahil nakita na niya yan dati. At siguradong hindi rin yun makakapigil kay Nolan na durugin si Homelander. Sa huli, maaaring magkahawig ang mga karakter na ito, pero hindi sila magkapantay. Hindi nga sila maikukumpara. Dapat talagang duminahin ni Omni-Man si Homelander sa anumang laban na kaharapin nila. Walang duda tungkol dyan. Pero ano sa tingin nyo? Magkomento lang kayo sa ibaba. Alam kong siguradong may mga opinyon at nararamdaman kayo tungkol dito. Kung nanatili kayo hanggang dulo at tatapos yung video, ang galing nyo. Salamat sa panonood at suporta. Kung gusto nyo mag-subscribe na kayo. Makakapanood pa kayo ng mas maraming ganitong video linggo-linggo. Magkikita-kita tayo ulit hanggang sa susunod na pagkikita natin.